Hindi naman nakaano. Ayan. Puyat tayo, pero hindi tayo nagda-drugs. Even nakakulong man siya, na hindi pa siya convicted or hindi pa napapatunayan na siya ay may ginawa or nakagawa ng kasalanan or sa kanilang mga pinagbibintang na ni isa ay wala naman silang kasong sinampa dito sa Pilipinas. Thank you very much kasi dito natin napapakita na talaga namang si PRRD ay maraming na-touch na buhay ng tao. At isa ako doon dahil again and again, ako po ay biktima ng drug addict, na abuso ng drug addict at nagkaroon ng kapamilya na nag-addict. Hindi ko sinasabing walang pag-asa or chances ang mga drug addict na magbago, pero sila rin ho ang pumili para sila ay maging addict. Hindi ho sila pinilit maging addict kahit ho yung mga drug pusher. Hindi po sila pinilit maging drug pusher. Sila choice din ho nila yan. Yung mga drug dealers, ganun din ho. 'Di ba? And ang only way na para matigil natin ang pagkalat ng paggamit ng droga or pagbebenta ng droga is may mga sakripisyong mangyayari. Hindi lang naman ho yung mga namatay na walang alam. Kahit yung mga kapulisan, marami yung police or military na namatay sa war on drugs. And kahit saan ho tayo pumunta, talagang ganun ho ang nangyayari. Hindi po ba? Pagpapatuloy po nating ipagdasal kung ano man, dahil si PRRD naman is hindi handa naman siya. Sinasabi niya nga na kung siya ay makukulong para sa ating bayan, sa ginawa niya, para sa nakararami, na maraming na-save na buhay, mga buhay na napigilan na gumamit ng droga or mga buhay na alam mo yung nagbago, kasi ang dami rin naman, di ba? I-comment nyo dyan, ilan ang mga drug addict na nag-surrender at nagbago at nagparehab? Milyon, di ho ba? At saka dun ho sa mga sinasabi na yung mga biktima na nadamay, na totoo namang walang kamalima, yung totoo, actually, ako ho, bayani ho yun. Kasi sa bawat buhay na nawala, yun din po yung kapalit ng milyong-milyong buhay ng mga kabataan na kanilang na-save. Ako ganon. Sana wag ho kayong paggamit at wag ho kayong pumayag na laruin ang inyong emotion. Kasi sa totoo lang, alam ko na yung mga kamag-anak ninyo na nadamay dahil sa war on drugs, kasi kagagawan din ng mga drug dealers and drug addict, kaya tayo nagkaroon ng war on drugs. Alam ko nakikita nila sa langit na yung buhay nila hindi nasayang kasi marami silang naisalbang buhay na kapalit. Isa ho silang mga hero, mga bayani ho sila. Dahil in a way, nakatulong sila sa ating bansa at maisalba or maisave yung mga kabataan para hindi makapag-drugs. Eto talaga yung patunay na, di ba pilit nilang sinasabi masama ugali ni PRRD, bastos siya and everything. Pero tingnan niyo ho ang suporta na ginagawa ng taong bayan at mga kapwa nating Pilipino sa iba't ibang bansa. And ngayon nga ho, ang atake lang nila, puro ganon, pinatay, di ba? Pero hindi ho nila sinasama yung mga pinatay din ng drug addict at saka mga addict and drug dealers. Tapos, pati yung aking USB, wala pa, ulit-ulit nilang hinahanap ang aking USB. Tapos, sinasabi nga nila na ang USB ko ay peke at hindi makatotohanan. So, kapag di nila nagustuhan ang naratibo ng ating sagot, dahil gusto nila sagutin natin sila or sumang-ayon tayo sa kagustuhan nila, mali na tayo. Ganun ho talaga ang pag-uutak ng adik. At saka yung alam nyo, ganito lang yan yung nagagalit sa atin, na mga tunay na may pinaglalaban na hindi bayaran,
at hindi nagtatrabaho sa gobyerno, na hindi tayo sumisweldo sa gobyerno or kapartido nila, galit ho sila, papasamain nila tayo. Kasi kapag nga naman napatunayan natin na mali sila or natanggal sila sa posisyon na yan, mawawalan sila ng kabuhayan. Pero mananatili tayong ipaglalaban ng katotohanan. At sa mga naghahanap ng USB ko, hindi nyo kailangan ng USB ko. Ako mismo ang eyewitness. Ako mismo ang nagsasabi nun. Yung mga iba dyan, nabayaran. At saka kumustahin nun natin ng I Care, We Care, consultant. Diyan, ang dami-dami nila. Sobrang dami. Para maging keyboard warriors. So, eyewitness. Paulit-ulit kayo, pinaiikot-ikot nyo. At saka ang hirap talaga makipagdebate kapag ang sinusuportahan is mga bangag. May sarili kayong mga mundo at paniniwala. Tapos papalabasin nyo kaming mga sinungaling kapag nakakaalam nyo na wala na kayong pupuntahan. So ngayon, yung pinapalabas nyo, yung mga naratibo nyong masama ugali ni PRRD, tingnan nyo, huwag kayong magbulag-bulagan. Nakita nyo ang support. Kayo ba may ganyan? Wala. All over the Philippines and all over the world, ang support na binibigay at pagmamahal na pinapakita ng ating kapwa Pilipino, tumayo kayo sa tama at ipaglaban nyo kung ano yung dapat at nararapat. Huwag ho kayong magbulag-bulagan. Alam mo, ang Diyos, di naman tayo pababayaan basta't nasa tama tayo. Naway, yung mga leader natin dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, tumayo po dun po sa tama. At wag ho nating pabayaan na tayo ay makontrol ng ibang dayuhan kasi tayo po ay Pilipino at dapat po natin ipaglaban ng ating bayan. God bless and enjoy po tayo at pagdasal po natin ang ating bayan, ang kapwa Pilipino natin, at ang pamilya Duterte. I love you guys. Alam niyo ho, nung lumabas ho ako at nagsalita ako, at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga, lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ako. And ang hirap din sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila Crisette, kami lahat dito. Wala ko kaming inihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Anong papasikat? Sikat ka, mamamatay ka. Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why Scotty, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin, kung tama ba o mali yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon. Yung pagbubuli ng tuloy-tuloy. Yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan. Yung ginagawa nila kay VP na panggigipit. Duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan.
Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawin, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami nang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So, lahat po kayo disposable. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Attorney Trixie, Attorney Vic Rodriguez, VP Sara. So, don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita para sa inyo? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts, kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho, doon namin dinadissect yun, doon namin kinukuha yun, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin, at yan po ang karapatan natin bilang Pilipino, kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech, dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry. Ngayon po, wag na lang mo kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na, napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo. Kasi principled kayo. Kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo, more than, tsaka yung posisyon nyo, more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po, iboto natin, palitan nyo na ho yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo. Kasi yung katotohanan eh. Mas may bayag pa nga ho itong mga to, nakakapagsalita, tapos binubuli nyo. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumayang. Women's Month ngayon, may nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan. Hindi ko in-expect na magiging ganyang kakasama. May asawa ka. Buhay pa ba nanay mo, hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang at panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa kabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Maraming salamat po.